Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwento ninyo at ngayon ay gusto ko namang ibahagi ang naging karanasan ko. Sana po ay magsilbi itong aral lalo na sa mga taong sobrang nagtitiwala at minsan ay nadadala ng kasakaman ng pera. Ako nga po pala si James, 25 years old at taga Laguna. Simpleng tao lang po kami, Sir Gimbal. At simula bata pa ako ay mahilig na talaga akong dumiskarte para makatulong sa pamilya. Naging ahente ako ng load, nagbenta ng bike parts, at kalaunan ay pumasok sa buy and sell ng cellphone at gadgets. Dahil marunong akong magsalita at manghikayat ng buyer, madalas ay mabilis akong nakakabenta ng mga unit. Kapag may nag-aalinlangang bumili, ipinapakita kong maayos at makinis ang cellphone at sinasabi kong bagay ito lalo na sa mga mahilig sa online games dahil maganda ang graphics at mabilis gamitin. Kahit ramdam kong nagdududa ang ibang buyer, nagagawa ko pa rin silang kumbinsihin hanggang sa tuluyan nilang kunin ang unit at ibigay ang bayad sa akin. Isang araw, tumawag sa akin ang tita kong nasa Taiwan. Kinamusta niya ako at nalaman niyang hirap pa rin akong makahanap ng maayos na trabaho. Kaya puro siding lang muna ang ginagawa ko. Doon niya sinabi sa akin na may binili siyang sasakyan dito sa Pilipinas at gusto niyang ako muna ang gumamit habang wala siya. Pinayuhan niya akong gawin iyong hanap buhay bilang Grab driver upang magkaroon ng mas maayos at tuloy-tuloy na kita. Agad akong nag-apply bilang Grab driver at nagsimula akong bumiyahe araw-araw. Noong una, akala ko ay madali lang ang kumita ng pera. Pero habang tumatagal, doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Halos sa akin na nakaasa ang gastusin sa bahay, tulad ng maintenance ng magulang ko, pambayad sa ilaw, tubig, pagkain at iba pang pangangailangan namin araw-araw. Kaya kahit pagod na pagod ako, tuloy pa rin ako sa pasada para lamang may maipanggasto sa pamilya. Isang gabi, bandang 11:00, may natanggap akong booking. Pagdating ko sa pick-up point ay may lalaking naka-hoodie ang sumakay sa likod ng sasakyan ko. Habang bumabiyahe kami, napansin kong kakaiba ang kilos niya dahil mayat maya ang lingon niya sa paligid at halos hindi nagsasalita. Kinabahan ako noon. Ipinagpatuloy ko pa rin ang biyahe. Ngunit pagdating namin sa isang madilim na lugar, bigla niya akong pinahinto. Nang silipin ko siya sa rear view mirror, doon ko nakita na may hawak pala siyang kutsilyo. Doon ko napagtanto na hold upin niya ako. Sa sobrang takot ko noon, Sir Gimbal, parang nanlamig ang buo kong katawan. Nakiusap ako sa kanya dahil ang perang hawak ko ay para lamang sa boundary at panggastos ko sana sa pamilya. Ngunit lalo lamang siyang nagalit at pinilit na kuhanin ang lahat ng pera at cellphone ko. Matapos ang pangyayaring iyon, sobrang natroma po ako. Halos 1 linggo rin akong hindi nakapasada dahil tuwing naaalala ko ang nangyari, parang bumabalik ang kaba at panlalamig ng buong katawan ko. Wala akong kinikita noon, kaya napilitan akong humingi ng tulong sa tito kong nasa ibang bansa. Tinawagan ko siya sa messenger at sinabi ko ang nangyari sa akin. Nag-aalala siya habang kinakamusta kung maayos lang ba ako at kung nasaktan ba ako sa hold-upan na naganap. Doon ko inamin na natakot pa rin ako at kailangan ko sana ng mahihiraman ng pera para may magamit ulit sa bahay at pampasada. Pero imbis na magalit, sinabi niya agad na huwag ko munang isipin ang bayad at ang mahalaga raw ay ligtas ako. Pinayuhan niya rin akong mag-ingat palagi at umiwas na muna sa mga booking sa liblib na lugar kapag bumalik na ako sa pasada. Sobrang laki talaga ng tiwala sa akin ng mga kamag-anak ko, Sir Gimbal.
isang tawag ko lang, agad nila akong tinutulungan at hindi na sila nagdadalawang isip. Makalipas lang ang ilang minuto, pumasok na agad sa account ko ang 10,000 piso na ipinahiram ng tito ko. Ginamit ko muna ang luma kong cellphone dahil wala akong pambili ng bago. Noong una, plano ko talagang gamitin ang perang iyon bilang puhunan at pambayad sa mga gastusin sa bahay. Pero habang nagpapahinga ako at nag-i-scroll sa Facebook, may napanood akong video mula sa isang sikat na vlogger na lagi kong sinusubaybayan. Ipinapakita niya kung paano siya nananalo ng malaki sa online slots habang nagtatawanan sila ng mga kasama niya. Habang pinapanood ko ang video, parang unti-unti akong nahihikayat. Paulit-ulit kong pinapanood iyon hanggang sa nagsimula akong mag-isip na baka sakaling madoble ko ang perang ipinahiram sa akin para mabilis kong mabayaran ng tito ko at baka magkaroon pa ako ng sobra. Dahil doon, gumawa ako ng account sa online casino app. Noong una, 1,000 lang ang dineposito ko dahil gusto ko lang na subukan. Pero pagkapindot ko ng spin, agad akong natalo. Kahit ganoon, sinabi ko sa sarili kong babawi rin ako. Ilang minuto ang lumipas. Bigla naman akong nanalo at naging 3,000 agad ang unang puhunan ko. Doon, lalo akong naiinganyo dahil pakiramdam ko napakadaling kumita ng pera. Sunod-sunod na ang naging paglalaro ko sa Gimbal. Habang tumatagal, palaki na rin ng palaki ang perang itinataya ko hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti nang nauubos ang perang inutang ko. Pero sa bawat talo ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na isang laro na lang at mababawi ko rin ang lahat ng nawala. Pero habang pinipilit kong bumawi noon sa Gimbal, lalo lang akong natatalo. Hanggang sa dumating sa puntong natulala na lang ako habang nakatitig sa screen ng cellphone ko dahil zero balance na ang account ko. Ubus agad ang lahat ng 10,000 ipinahiram sa akin ng tito ko. Doon ko biglang na-realize kung gaano ako naging kapabaya. Tinulungan ako ng mga kamag-anak ko dahil nagtiwala sila sa akin. Pero isang iglap lang ay isinagal ko lahat ng perang pinaghihirapan nila. Pero sa halip na matauhan ako sa Gimbal, mas nanaig pa rin noon ang kagustuhan kong mabawi lahat ng natalo ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi pwede sa isang gabi lang mawawala ang ganoong kalaking pera at kailangan ko yung mabawi agad. Madaling araw na noon pero hindi pa rin po ako mapakali. Nanginginig ang mga kamay ko habang paulit-ulit kong chinecheck ang online casino app dahil umaasa pa rin akong may paraan para mabawi ko ang lahat ng nawala. Habang nakiisip ako ng paraan, napadpad ako sa Messenger at naghanap ako ng mga kaibigan na online pa ng mga oras na iyon. Doon ko nakita si Roger, kabatch ko noong high school. Matagal na rin kaming hindi nagkikita, pero kilala ko siyang mabait at mapagbigay. Nasa ibang bansa na siya noon at mukhang maayos na ang buhay niya dahil nag-iipon na raw siya para sa kasal ng nobya niya. Tinawagan ko siya at nagkunwari munang nangangamusta. Pero habang tumatagal ang usapan namin, napansin niyang parang may problema ako dahil madaling araw na at bigla akong napatawag sa kanya. Doon na ako kinabahan at napalunok ako sa totoo lang. Wala akong balak sabihin na ang tunay na dahilan kung bakit ako humingi ng tulong. Nahihiya akong aminin na natalo ko lang sa sugal ang perang inutang ko. Dahil sa desperasyon, nagsinungaling ako at sinabi kong may sakit ang mama ko at kailangan namin ng pera para sa maintenance at laboratory niya sa ospital. Habang sinasabi ko iyon sa Gimbal,
Ramdam na ramdam ko ang konsensya dahil alam kong gawa-gawa ko lang ang lahat. Pero dahil mabait si Roger, agad siyang naawa at tinanong kung magkano ang kailangan ko. Nahihiya pa akong magsabi ng halaga kaya sinabi kong kahit magkano lang ang kaya niyang ipahiram. Nagulat ako nang sabihin niyang magpapadala siya ng 10,000 piso para makatulong daw kay mama. Sobrang laki ng pasasalamat ko noon at nangako akong babayaran ko agad siya, pero sinabi niyang huwag ko munang isipin ang utang at ang mahalaga raw ay makatulong siya. Pagkababa ng tawag, agad siyang nag-transfer ng pera. Ngunit imbis na konsensya ang maramdaman ko habang nakatingin sa notification ng pumasok na pera, excitement agad ang naramdaman ko dahil pakiramdam ko magkakaroon na naman ako ng pagkakataong makabawi. Agad kong dineposito ang pera sa casino app, pero this time hindi na online slot ang nilaro ko dahil naisip kong baka swertehin ako sa baccarat. Noong una, maliit lang ang itinaya ko at agad naman akong nanalo. Dahil doon, lalo akong naging kampante at naniwala akong mababawi ko rin lahat ng natalo ko basta magtuloy-tuloy lang ang swerte ko. Paulit-ulit akong naglaro at ilang beses ding nanalo, kaya lalo akong nalulung sa pag-aakalang kontrolado ko na ang laro. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang mga taya ko sa gimbal. Pero paglabas ng resulta, bigla na lang akong natulala. Isang iglap lang, natalo agad lahat ng itinaya ko. Hindi ko matanggap noon sa gimbal ang nangyari kaya imbis na tumigil, lalo akong nataranta at nagmamadaling bumawi. Pakiramdam ko kasi ay isang panalo na lang at mababawi ko na lahat ng natalo ko. Kaya kahit kinakabahan na ako, itinaya ko na halos lahat ng natitira kong pera. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na hindi pwedeng matalo pa. Ilang segundo akong nakatitig noon sa screen habang hinihintay ang resulta ng laro. Pero nang lumabas ang cards, pakiramdam ko ay biglang tumigil ang mundo ko dahil natalo na naman po ako sa gimbal. Sa loob lang ng ilang minuto, naubos ko din ang 10,000 inutang ko kay Roger. Napahawak na lang po ako sa ulo ko habang tulala sa kama at paulit-ulit na hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ako nakatulog buong gabi dahil paulit-ulit kong iniisip ang 20,000 piso na natalo ko. Yung perang pinaghirapan ng tito ko at yung perang ipinadala ni Roger. Habang nakahiga ako at nakatitig sa kisame, doon ko naisip na kailangan kong bumalik ulit sa pasada para kumita at makabawi sa lahat ng nawala. Nagsimula ulit akong mamasada sa gimbal kahit pinilit ko pang labanan ng trauma ko sa hold up. Sa isip ko noon, kailangan kong magtrabaho ng todo para magkaroon ulit ng puhunan sa pagsusugal at mabayaran ang mga taong nautangan ko. Araw-araw po akong bumabiyahe kahit pagod at kulang sa tulog. Minsan, habang naghihintay ako ng booking, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na konting tiis na lang at maayos ko rin ang lahat kapag nakabawi ako sa sugal. Pero habang tumatagal, parang lalo lang akong minamalas. Isang gabi, kakatapos ko lang magsakay ng pasahero at pauwi na sana ako para magpahinga. Mabagal lang ang takbo ko noon dahil sa stoplight. Nang bigla na lang akong mabangga ng malakas mula sa likod ko. Napaatras pa ang katawan ko sa lakas ng impact. At napahawak agad ako sa manibela sa sobrang gulat. Pagtingin ko sa side mirror, nakita kong may sasakyan sa likod ko.
Pero bago pa ako makababa, bigla itong umatras at mabilis na humarurot papalayo. Sumigaw pa ako at tinawag ang driver, pero mabilis na itong nakatakas. Sa sobrang galit at inis ko noon, napamura na lang ako habang nakatingin sa sasakyang papalayo. Pagkababa ko at pagtingin sa likod ng sasakyan, lalo lang akong nanlumo. Wasak ang ilaw sa likod at malaki ang UP ng bumper. Halatang malakas talaga ang pagkakabangga. Napahawak na lang ako sa ulo ko habang iniisip ko kung paano ko ipapaayos yun dahil wala na nga akong maayos na kita. Nadagdagan pa ang problema ko. Ang mas masakit pa, alam kong hindi na muna ako makakapasada hanggat hindi na aayos ang sasakyan. At alam kong malaking halaga naman ang kailangang pera para maipagawa iyon. Tahimik akong nagmaneho pauwi noon sa Regimbal, habang kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Iniisip ko kung paano sasabihin sa tito ko ang nangyari at kung magagalit ba siya sa akin. Natatakot akong isipin niya na pinabayaan ko ang sasakyang ipinagkatiwala niya sa akin. Pagka-uwi ko sa bahay, ilang minuto lang akong nakaupo sa loob ng sasakyan habang tulala at hindi malaman ang gagawin. Maya-maya ay lumabas si mama at napansin niyang sobrang tahimik ko at parang may mabigat na problema akong dinadala. Hindi agad ako nakasagot noon, Sir Gimbal. Pagkababa ni mama at pagkakita niya sa sirang likod ng sasakyan, kitang-kita ko agad ang gulat sa mukha niya. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari at sinabi ko na binangga ako ng isang sasakyan at mabilis na tumakas ang nakabangga. Bago ko pa makuha ang plaka nito, napabuntong hininga na lang siya at pinakalma ako. Sinasabing maayos din daw ang lahat. Pero sa totoo lang, Sir Gimbal, hindi ko na alam noon kung paano ko pa maaayos ang sitwasyon ko. Pakiramdam ko, lubog na ako sa utang at problema. Nahihiya na rin ako sa tito kong buong ipinagkatiwalang ipinahiram sa akin ang sasakyan. Kahit halos hindi pa niya ito nagagamit ng matagal. Hindi ako makatulog noong gabing iyon dahil paulit-ulit kong iniisip kung paano ako makakabangon, Sir Gimbal. Hanggang sa naisip kong bumalik na lang ulit sa buy and sell. Naalala ko na may mga lumang gadgets pa kami sa bahay na baka pwede kong ayusin at ibenta para kahit papaano ay magkaroon kami ng panggastos at pampagawa sa sasakyan. Pakiramdam ko roon, Sir Gimbal, wala na talaga akong choice kundi dumiskarte ulit dahil kapag sumuko ako, kawawa rin ang pamilya kong umaasa sa akin. Pero nang tignan ko ang mga lumang cellphone sa cabinet, lalo lang akong nanghina. Halos lahat sira na, hindi na gumagana. Yung iba basag ang LCD habang yung iba ay ayaw nang magbukas kahit ilang beses ko pang i-charge. Napaupo na lang ako sa sahig habang hawak-hawak ang mga sirang gadget. At doon ko lalong na-realize na wala na talaga akong maayos na pagkukunan ng pera. Lubog na ako sa utang, may sirang sasakyan pa. At araw-araw, pakiramdam ko, lalo akong kinakain ng problema. Hanggang sa may pumasok na masamang ideya sa isip ko noon, Sir Gimbal. Nakakahiyaman aminin, Sir Gimbal, pero naisip kong magnakaw. Noong una, pilit ko pang kinukontra ang sarili ko dahil alam kong mali iyon. Pero habang naiisip ko ang mga utang at problema ko, parang unti-unti nang nawawala ang takot at konsensya ko.
kinumbinsi ko pa ang sarili ko na isang beses lang naman at titigil din ako pag nakaipon na ako. Isang gabi, bago ako lumabas ng bahay para gawin ang bala ko, mag-isa lang ako noon at nakasuot ng hoodie, face mask at maayos na pantalon para hindi ako mapagdudahan. Nagkunwari lang akong ordinaryong taong namamasyal. Sakto namang maraming tao sa park dahil may live band kaya dikit-dikit ang mga taong nanonood at nagsasaya. Habang naglalakad ako sa gitna ng crowd, isa-isa kong pinagmamasdan ng mga tao. Doon ko napansin ang isang magjowa na halatang bago-bago pa lang ang relasyon dahil tawanan lang sila ng tawanan habang abala sa pagsiselfie at halos walang pakialam sa paligid nila. Doon ko naisip na sila na ang pinakamadaling target. Unti-unti akong lumapit habang kunwaring nakikisiksik lang sa mga tao. Napansin ko na nasa likod na bulsa ng lalaki yung cellphone niya, kaya mabilis ko iyong dinukot. Sakto namang lumingon ng babae kaya agad akong nagpanggap na nakikirian lang. Mabuti na lang at hindi nila napansin ang ginawa ko. Kaya mabilis akong lumayo sa lugar habang sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko noon ay lahat ng tao nakatingin sa akin at anumang oras ay may hahabol sa akin. Pero walang humabol. Pagdating ko sa dilim na parte ng park, saka ko chinek ang nakuha ko. At doon ko nakita na iPhone pala iyon. Hindi ko namalaya na napangiti ako dahil pakiramdam ko noon ay nakajakpat ako, Sir Gimbal. Kinabukasan, Sir Gimbal, dinala ko agad yung cellphone sa kilala kong marunong mag-ayos ng mga gadget. Nang tanungin niya ako kung ano raw ang problema ng unit, nagsinungaling agad ako at sinabi kong napulot ko lang iyon at baka naiwan ng may-ari. Sinabi ko rin na sayang naman kung hindi magagamit kaya ipapaayos ko na lang at bala ko na rin ibenta pagkatapos. Mabuti na lang at hindi na siya nagtanong pa tungkol doon. Pagkatapos maayos ng cellphone, agad ko itong pinost sa Facebook sa marketplace. Hindi pa nga lumilipas ang ilang oras, may mga buyer na agad na interesado. Dahil maayos pa ang itsura ng unit, mabilis ko rin itong naibenta. Pero imbis na itabi ko na sana ang pera sa panggastos o pampagawa ng sasakyan, dumiretso na naman ako sa online casino app dahil pakiramdam ko ay kaya ko pa rin mabawi lahat ng utang ko basta manalo lang ako ng isang beses. Pero habang naglalaro ako, Sir Gimbal, parang lalo lang akong minamalas. O baka sadyang hindi lang talaga ako marunong tumigil. Habang tumatagal ang laro, unti-unti na namang nauubos ang perang hawak ko. Kahit sunod-sunod na ang talo ko, pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili kong makakabawi pa rin kapag nagtagal pa ako sa paglalaro. Pero sa halip na manalo, lalo lang akong natalo hanggang sa halos wala nang matira sa pera ko. Eksakto namang biglang tumunog ang cellphone ko. Nang tignan ko ang screen, si Tito ang tumatawag. Nang kamustahin niya ako at tanungin kung kamusta ang pasado ko sa Grab, nagsinungaling na naman ako. At sinabi kong maayos naman ang kita at maayos ang lahat. Pero maya-maya, bigla siyang naging seryoso at sinabi niyang uuwi raw sila sa susunod na linggo para bisitahin si Lola. Gusto rin daw niyang ako muna ang maging driver nila habang nandito ako sa Pilipinas. Pagkarinig ko noon, Sir Gimbal, parang biglang nanlamig ang buong katawan ko.
ang unang pumasok agad sa isip ko ay paano kapag nakita niya ang sirang sasakyan. Nakakahiyaman aminin, Sir Gimbal. Pero sa sobrang desperado ko noon ay may masama pa akong naisip. Naisip kong ibenta na lang ang sasakyan ng tito ko. Kinumbinsi ko ang sarili kong pansamantala lang naman iyon. At kapag nadoble ko sa sugal ang pera, bibili na lang ako ng mas maayos na sasakyan bago pa sila umuwi. Pero kahit anong pilit kong kumbinsi sa sarili ko, alam kong mali na talaga ang naiisip kong gawin. Dahil wala akong pampagawa ng sasakyan at palapit na ng palapit ang pag-uwi ng tito ko. Minadali ko na ang plano ko. Kinuhaan ko agad ng picture ang sasakyan at sinigurado kong hindi gaano kahalata sa mga litrato ang sira sa likod. Pagkatapos, gumawa ako ng dami account sa Facebook at doon ko ipinost ang sasakyan sa marketplace. Ilang minuto pa lang ang lumipas. Sunod-sunod na agad ang message ng mga interesado habang binabasa ko ang mga iyon. Parang unti-unting bumalik ang excitement ko dahil pakiramdam ko ay madali lang pala akong makakakuha ng malaking pera. May isa pang buyer na talagang pursigidong makuha agad ang sasakyan at handang dagdagan pa ang bayad basta maibigay ko raw agad sa kanya ang sasakyan. Doon ako lalong natukso, Sir Gimbal. Pakiramdam ko noon ay iyon na ang sagot sa lahat ng problema ko. Kaya mabilis akong pumayag na makipagkita agad sa buyer. Nang sabihin niyang dalhin ko raw ang mga papeles ng sasakyan. Kinabahan ako ng sobra. Pero nagpanggap pa rin akong kalmado dahil wala na akong balak umatras sa ginawa ko. Noong gabing iyon, Sir Gimbal, ginamit ko pa mismo ang sasakyan para makipagkita sa buyer dahil nasa akin naman ang mga papeles. Habang nagmamaneho ako papunta sa meeting place, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko na kapag nalalo lang ako mamaya sa sugal, maayos ko rin ang lahat. Pakiramdam ko noon makakabili pa ako ng bagong sasakyan at hindi na malalaman ng tito ko ang ginawa ko. Iyon lang ang paulit-ulit kong iniisip para mabawasan kahit papaano ang konsensya na dinadala ko. Pagkarating ko sa meet-up place, mabilis lang nakausap ang buyer at kasama pa niya ang isa niyang tropa. Inikot nila ang sasakyan at tinanong kung may issue ba iyon. Nagsinungaling na naman ako at sinabi kong gas-gas lang at maayos pa ang makina. Kahit alam kong malaki ang sira sa likod. Hindi na rin sila lugay dahil mura kong ibinenta ito. Habang inaabot nila sa akin ang malaking halaga, nanginginig ang mga kamay ko, Sir Gimbal. Pagkaalis nila, agad akong sumakay ng tricycle habang mahigpit na hawak ang perang ibinayad nila. Pero imbis na itabi ko sana iyon o gamitin pambayad sa utang ko ng mga oras na iyon, dumiretso ako sa isang tindahan para ipakash in lahat sa GCash ko. Habang naghihintay akong pumasok ang balance sa account ko, halos hindi ako mapakali sa excitement dahil pakiramdam ko iyon na ang pagkakataon kong makabangon. Iniisip ko noon na kapag sinuwerte ako sa sugal, maaayos ko na ulit ang lahat ng problema ko at mapapagamot ko pa ang nanay ko. Pero hindi ko alam, Sir Gimbal, na iyon na pala ang gabing tuluyan akong mawawasak. Hanggang madaling araw akong nagsugal at noong una, sunod-sunod ang panalo ko. Yung perang nakuha ko sa pagbebenta ng sasakyan, halos dumoble agad kaya lalo akong naniwala na kaya ko talagang mabawi lahat ng problema ko.
Nanlaki pa ang mata ko habang nakatitig sa lumalaking balance ng account ko. Pero imbis na tumigil, lalo akong naging gahaman. Hindi na ako nakontento sa panalo dahil gusto ko pa itong palakihin. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na isa na lang at titigil na ako kapag nanalo ulit. Pero sa bawat panalo, lalo akong ginaganahang magsugal. At sa bawat talo, lalo naman akong nagiging desperadong bumawi. Hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti nang nauubos ang pera. Pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili kong babalik din ang swerte at nagkataon lang ang pagkatalo. Pero ilang minuto lang ang lumipas, pati ang mga napanalunan ko ay nawala rin hanggang sa bumalik na naman sa zero ang account ko. Natulala na lang ako sa screen ng cellphone habang paulit-ulit na nire-refresh ang application dahil umaasa akong baka mali lang ang nakita ko. Pero wala na talaga. Ubus na lahat. Pati ang perang pinagbentahan ng sasakyan ng tito ko. Napahawak na lang ako sa ulo ko habang nanginginig at hindi makapaniwala sa ginawa ko sa sarili ko. Maya-maya pa, biglang tumunog ang cellphone ko at lalo akong kinabahan nang makita kong si Roger ang tumatawag. Ilang segundo muna akong nakatitig sa screen bago ko sinagot ang tawag. Kinamusta niya si mama at tinanong kung okay na raw ba ito. Doon ako natameme dahil naalala kong kasinungalingan lang pala ang lahat ng sinasabi ko noon para makahiram ng pera sa kanya. Pero mas lalo akong kinabahan nang sabihin niyang kailangan na pala niyang mabawi ang perang ipinahiram niya dahil kukunin daw iyon ng pamilya nila kinabukasan. Parang biglang bumigat ang dibdib ko doon sa Regimbal nang sabihin ni Roger na kailangan na niyang mabawi ang perang ipinahiram niya. Sinabi pa niyang okay lang kahit kinabukasan ko na maibalik. Pero lalo akong nataranta dahil wala na talaga akong maibabayad. Hindi ako agad nakasagot sa kanya at pilit lang akong nagpapanggap na maayos lang ang lahat kahit halos mabaliw na ako sa kaba. Pagkababa ng tawag, doon tuluyan akong pinanghinaan ng loob. Sunod-sunod na ang pumapasok sa isip ko. Iniisip ko kung paano ko maibabalik ang pera. Paano kapag nalaman nila ang lahat? At paano kapag umuwi na ang tito ko at nalaman niyang naibenta ko ang sasakyan niya? Doon ko na-realize na wala na talaga akong matatakbuhan. At sa sobrang takot ko noon sa Regimbal, may isa na naman akong maling desisyon na ginawa. Naisip kong tumakas na lang dahil pakiramdam ko iyon na lang ang natitirang paraan para takasan ang lahat ng problema ko. Mabilis akong nag-impake ng mga ilang damit. Napansin niyo ni mama at tinanong niya kung bakit may dala akong bag kahit gabi na. Nagsinungaling na naman ako sa kanya at sinabi kong may aasikasuhin lang ako at babalik rin naman agad. Hindi ko na siya halos matingnan sa mata noon dahil ramdam kong sunod-sunod na ang kasinungalingan ko sa pamilya ko. Bago ako umalis, huminto pa ako sa may pintuan dahil may gusto pa akong hilingin kay mama. Nahihiya akong humingi pero sinabi kong kailangan ko sana ng kahit kaunting pera. Nagulat siya nang malaman niyang wala na pala akong pera kahit ako dapat ang tumutulong sa kanila. Tahimik lang siyang tumingin sa akin bago kumuha ng lumang pitaka at iniabot sa akin ang huling 100 piso niya. Halos maiyak ako habang tinatanggap ko ang pera dahil matanda na sila at hirap na rin sa buhay. Pero nagawa pa rin nila akong matulungan. Bago ako umalis, pinagsabihan niya lang ako na mag-ingat palagi. Pero habang papalayo ako ng bahay, pakiramdam ko unti-unti ko nang
iniiwan ang lahat ng taong nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Sumakay ako ng bus ng gabing iyon, Sir Gimbal. Nang tanungin ako ng konduktor kung saan ako bababa, wala akong maisagot dahil kahit ako mismo, hindi ko alam kung saan ako patungo. Ang nasabi ko na lang ay kung saan aabot ang 100 piso ko. Tahimik lang akong nakatingin sa bintana habang bumabiyahe. At paminsan-minsan ay napapatingin sa langit habang hinihiling na sana matapos na lahat ng problema ko. Pagkababa ko sa terminal, wala na talaga akong direksyon. Naglalakad-lakad lang ako kung saan-saan habang isa-isang dinideactivate ang mga social media account ko. Hindi ko na masikmura noon na makita ang pangalan ni na Roger at Tito dahil alam kong pareho ko silang niloko. Hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag nila dahil iniisip kong babalik na lang ako kapag may maayos na akong solusyon sa lahat. Pero habang tumatagal, Sir Gimbal, lalo lang akong nawawala. Lumipas ang mga araw at naging palaboy ako sa kalsada. Hindi na ako nakakauwi at hindi na rin maayos na nakakaligo. Yung dating maayos kong itsura, naging gusgusin na at punong-puno ng mga dumi sa katawan. At bukod doon ay punong-puno na rin ako ng pagod ng mga panahong iyon, Sir Gimbal. Minsan, habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada, may mga batang napapatingin sa akin at tinatanong ang magulang nila kung pulubi ba ako. Masakit marinig iyon dahil pakiramdam ko noon, unti-unti na talaga akong nawawala ng pagkatao. Isang gabi, natulog ako sa harap ng isang department store dahil wala na akong ibang mapuntahan. Pero paggising ko kinaumagahan, wala na ang bag ko. Wala na pati ang mga damit at cellphone na itinago ko. Bigla akong nataranta at paulit-ulit na hinahanap ang bag ko habang may ilang taong nakatingin lang sa akin. Pero wala nang tumulong. Wala na rin akong nagawa kundi maupo sa gilid ng kalsada habang umiiyak at tinatanong ang sarili ko kung bakit sunod-sunod na lang ang nangyayari sa akin. Doon ako tuluyang nasira, Sir Gimbal. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naging palaboy na ako sa kalsada. Sa bangketa na ako natutulog at kung saan-saan na lang ako kumakain para lang mabuhay. Habang tumatagal, napapansin kong iba na ang tingin sa akin ng mga tao. Parang hindi na ako tao sa paningin nila. May mga taong nagsisisigaw na papaalisin ako. May mga nanglalait at may mga umaayaw na lumapit dahil sa amoy at itsura ko. Doon ko na-realize na hindi lang pala pera ang nawala sa akin, pati respeto ko sa sarili ko. Unti-unti na rin naglaho. Habang tumatagal akong palaboy, lalo ring humihina ang katawan ko. Isang gabi, bigla na lang akong inatake ng matinding sakit ng tiyan. Hindi ito simpleng kirot. Parang may dumudurog sa loob ko. Napahawak na lang ako sa sikmura ko habang namimilipit sa sakit. Hanggang sa mapasigaw ko sa bangketa. Napatingin ang mga tao sa akin. Pero imbis na lumapit ay umiwas pa ang karamihan. May mga ilan na sinasabing baka lasing ako. At may iba pang nagsabing huwag lumapit. Habang nakahandusay ako sa daan, napansin ko na pati ang mukha ko ay parang nagbabago. May mga tao pang napatingin at napasabi na parang may kakaiba sa itsura ko. Kinalabutan ako nang hawakan ko ang mukha ko dahil pakiramdam ko ay magaspang at mainit at para bang hindi normal ang balat ko. Dali-dali akong tumingin sa salamin ng saradong tindahan. Doon ko nakita ang sarili ko na halos hindi ko na makilala. Madilim ang balat ko. May mga pamamaga at parang bitak sa ilang bahagi ng muka at kamay. Nangingitim na rin ang mga daliri ko na parang unti-unting nawawala ang sigla.
Sa sobrang takot ko, napaatras ako habang nanginginig. Pakiramdam ko'y may kakaibang nangyayari sa katawan ko. Hindi normal. Hindi ko maipaliwanag. Para akong nilalagdat ng sobrang tindi. May matinding init sa loob ng katawan at parang unti-unting inuubos mula sa loob ko. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga tao. Pero karamihan ay umiiwas. May isang matandang lalaki na lumapit sandali at tinanong kung ayos lang ba ako. Pero kahit siya ay umatras din pagkatapos akong tignan ng mabuti. Pinayuhan niya akong magpatingin sa ospital. Pero napatawa na lang ako ng mahina dahil alam kong wala akong pera kahit pamasahe. Naiwan akong mag-isa sa bangketa habang hawak ko ang sarili kong nangingitim at nananakit na katawan. Habang nakaupo ako roon, isa lang ang paulit-ulit na nasa isip ko. Hindi na ito normal at parang may unti-unti nang kumakain sa loob ko. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa buhay na meron ako. Karma ko na ata ito, Sir Gimbal. Napahawak ako sa ulo habang umiiyak. Habang paulit-ulit na nagmamakaawa sa Diyos na ipaliwanag kung bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito. Habang nakayuko ako sa gilid ng kalsada, may naaamoy akong kakaiba. Usok ng kandila at tuyong dahon. Pagtingala ko, may matandang babae na nakatayo sa harap ko. Nakasuot siya ng lumang damit. May hawak na rosaryo at maliit na supot na may lamang langis at kung ano-ano halamang tila pang ritual. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Lumapit siya at hinawakan ang nangingitim kong kamay. At sa sandaling iyon ay biglang nanlamig ang buong katawan ko na parang may dumadaloy na hindi ko maipaliwanag. Sa katahimikan niya, ipinarating niyang hindi ordinaryo ang aking kondisyon. Sinundan iyon ng paliwanag na may mabigat na galit na kumapit sa akin. Na para bang may bagay na sumusunod sa mga maling ginawa ko. Habang pinapakinggan ko siya, unti-unting bumalik sa isip ko ang lahat ng kasalanan ko. Ang panlalamang sa buy and sell, ang panluloko sa magjowa, ang pagsisinungaling ko kay Roger, at ang pagbenta ko sa sasakyan ni Tito, at ang pagkalubog ko sa sugal. Doon ako tuluyang napahagulhol, Sir Gimbal. Habang sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko ginustong umabot sa ganitong kalagayan. Ngunit ipinaliwanag niya na sa kabila ng lahat, ako pa rin ang pumili ng mga desisyong nagdala sa akin doon. Sa gitna ng pag-iyak ko, nagtanong ako kung may paraan pa bang makawala sa sinasabi niyang kalagayan ko. Tumugon siya na hindi pa huli ang lahat para magbago. Ngunit kailangan kong harapin ang lahat ng mga pagkakamali ko. Umupo siya sa tabi ko. Pinatakan ng langis ang aking noo at sa bawat pagdampi nito ay may kakaibang lamig na dumadaloy sa katawan ko. Nagsimula siyang magdasal at mag-orasyon sa mahinang boses. Ngunit habang tumatagal ay ramdam kong lumalakas ang init sa loob ng katawan ko, Sir Gimbal. Kasabay ng matinding kirot na para bang may kumakalus ko sa loob ko. Hinawakan niya ang tiyan ko at doon ako napasigaw ng sobrang sakit. Habang nararamdaman kong may mabigat na bagay na unti-unting umaalis mula sa loob ko. Habang patuloy ang kanyang pagdarasal, unti-unting humuhupa ang sakit, lumalamig ang pakiramdam ko at bumabalik ang aking hininga sa normal. Habang umiiyak ako, tinanong ko kung bakit niya ako tinutulungan at ipinaliwanag niya na hindi ako masamang tao, kundi isang taong naligaw lamang dahil sa maling desisyon at kasakiman. Iniabot na niya sa akin ang rosaryo at ipinaalala na hindi sapat ang panalangin lang.
kailangan kong baguhin ang sarili ko. Umuwi, humingi ng tawad, ayusin ang nasira at magsimula muli ng tama. Sa isang iglap, nang muli kong imulat ang mata ko, wala na siya. Para bang biglang naglaho sa hangin. Naiwan akong umiiyak habang hawak ang rosaryo. At sa unang pagkakataon, ramdam ko ang tunay na kagustuhan kong magbago. Kinabukasan ay umuwi ako habang nanginginig sa kaba at hiya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking pamilya. Pagdating ko sa bahay, pagbukas pa lang ng pinto ay agad akong niyakap ng aking ina na umiiyak dahil sa matagal kong pagkakawala at pag-aalala nila sa akin. Humingi ako ng tawad sa kanila at lumuhod sa harapan nila habang inaamin ko ang lahat ng aking ginawa. Ang sugal, ang kasinungalingan, ang pagnanakaw at ang pagbebenta ng sasakyan ni Tito. Tahimik lang si Tito habang nakikinig. At sa halip na galit, sinabi niya lamang kung bakit hindi ako humingi ng tulong ng maayos. Doon ako lalong nahiya at paulit-ulit kong inamin na akala ko ay kaya ko lahat mag-isa. Pagkatapos noon, nagtungo ako sa simbahan at matagal akong lumuhod, humingi ng tawad at humiling ng bagong simula. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang aking lakas at ginhawa ng pakiramdam. Nagsimula akong magtrabaho ng marangal. Itinigil ang sugal at panlalamang. At isa-isang binayaran ang aking mga utang. Humingi rin ako ng tawad kay Roger. At sa kabila ng lahat ng nagawa ko, unti-unti nilang tinanggap muli ang aking pagbabalik. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang lahat ng nangyari sa aking buhay bilang paalala na kapag pinairal ang kasakiman at panliling lang, nauuwi ito sa pagkawasak ng sarili. Ngunit natutunan ko na hanggat humihinga ka pa at may pagkakataon kang magbago, hindi pa kailanman huli ang lahat.